Angelo's POV. Tisay, I miss you so much. Ano, tuloy tayo maya? As usual, the high-pitched and always energetic Gina na kilala ko. Walang pinagbagong kanyang ugali, makulit pa rin. I can still remember how she cried when I first contacted her. Iyak ito ng iyak habang humihingi ng tawad sa hindi nito pagligtas sa akin, but I totally understand them. Sa dami ng guards na nakaharang sa gabing iyon, walang magtatangkang lumaban sa kanila. Is Nana available later? How about Ate Lani and Ate Helen? Kuya Carding and Kuya Joel? Sunod-sunod kong tanong sa kanya pero napakunot noo ako nang marinig ko ang malakas na tawa nito sa kabilang linya. Balak mo atang kitain lahat dito eh. Sino may iwan sa mansyon? Ikaw na lang kayang pumunta dito gaya ng dati. What? Napalakas ang boses ko sa sinabi niya. Are you kidding me, Gina? Ay, Tisay, manonosebleed ako sa'yo. English speaking ka na pala ngayon, girl. Biro nito sa akin. Tsaka ayaw mo ba talagang dito na lang tayo magkikita? Wala na naman si... Whatever, Gina. I cut her off, baka kung ano-ano pang lumabas sa bibig ng babaeng to. Eto naman, di na mabiro. Aniya, kami lang ni Nana at Ate Lani ang pupunta mamaya. Next time na lang daw si Ate Ellen kasi walang maiiwan dito. Okay, Gina. Bakante ako mamaya mga alas 4 para hindi kayo masyadong gabihin. Nagpaalam na din ako pagkatapos namin pag-usapan kung saan kami magkikita. I really miss them. Sila ang naging pamilya ko noon. I prepared for this day. May mga pasalubong ako sa kanila. Nasa sasakyan ko na ito. I am planning also to visit Ate Pat and her family pero hindi pa ngayon. Siguro kapag maluwag ang schedule ko, marami pa akong kailangan matutunan dito sa kumpanya. Dad, I have to call him and inform him that I will leave early para mamayang hapon. Yes, princess. He answered. I think he is in the middle of a meeting kasi narinig kong may nag-uusap sa background. Bigla tuloy ako nahiya. Sana pala nag-text muna ako. Dad, magpapaalam lang ako. I have to leave early kasi may kikitain akong friends mamayang hapon. He did not answer kaya kinabahan ako. Bakit hindi ko naisip na baka di nila ako payagan, lalo na't may nangyaring kaguluhan ng party ko. Maya-maya narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Who are these friends, princess? Tanong nito sa mababang boses pero halata ang mga pag-aalala nito. I know that he's just concerned of my safety kaya naiintindihan ko ang paghigpit sa akin ni Kuya Zian. Dati ko pong kasamahan sa trabaho, Dad. Sina Nana, Gina at Ate Lani po. Sagot ko. Kasamahan ko dati sa mansyon, Dad. Pero sa mall po kami magkikita. Dagdag ko pa. Okay, just be careful, princess. I love you, anak. I love you, Dad. I said my thanks at nagpaalam din kaagad. Nakakaya kasi pakiramdam ko naghihintay yung mga kamiting niyang matapos ang pag-uusap namin. I have to finish my work also for today para maaga ako makaalis. Mag-review lang naman ako ng mga kontrata. In a short span of time, unti-unti ko din namang naiintindihan ang nature ng business namin plus the fact that Dad is the one who trained me personally. He is so patient in teaching me. Tsaka hindi ako nahihiyang magtanong sa kanya kung may mga hindi ako naiintindihan. 15 minutes before 4, ready na ako. Malapit lang naman dito sa office ang mall kung saan kami magkikita. Alis na po kayo, ma'am? Nagtatakang tanong ni Grace sa akin. Pagkakita niyang palabas na ako sa opisina, bit-bit ang bag ko. Sanay kasi itong ako ang pinakahuling dumalabas ng opisina. Yes, Grace. May kikitain lang ako. I said, smiling at her. Boyfriend, ma'am? Pero agad itong tinakpan ng kanyang bibig. Ay, sorry po, ma'am. Sige po, ingat po kayo. Umiling-iling akong tumalikod sa kanya. I am meeting my friends, Grace, I said, walking towards the lift. I already called the restaurant for reservation. Sinend ko rin ang location kay Gina just in case mauna silang dumating sa akin doon. Sabi nito, papunta na sila. Kanina pa excited si Nana at Ate Lani na makita ko. Even her. I can feel the excitement in her kaya hindi niya na pinahalata. Kakapark ko pa lang na mapansin ko, nagpark din ang isang magarang sasakyan sa tabi ng sasakyan ko. It's a red Ferrari na agaw pansin pero di makikita ang loob kasi tinted ito. Hindi ko lang din pinansin masyado. I am not new to this type of car. Meron din ganon si Kuya Zian sa garage. Akala ko nga si Kuya
But when I checked the plate number, iba pala. Titingnan ko sana kung sinong driver pero biglang tumunog ang phone ko. I took it from my bag and answered when I saw Gina is the one calling. Tisay, andito na kami sa loob. Sabi ko sa iyo excited si Nana. Pagbabalita ni Gina sa akin. Dali-dali akong pumasok sa loob. I am also excited to meet them after how many years. I stopped on my truck na makita ko silang nakaupo sa dulong bahagi ng restaurant. Masaya silang nag-uusap tatlo habang naghihintay sa akin. A memory of me and them talking like this flashed back in mind. Noong mga panahong nagkukwentuhan kami kapag tapos na mga trabaho namin. Nana? Tawag ko kaya't sabay silang napalingon sa akin. Angelo, apo? Naiiyak nitong tanong na tila naniniguro pa kung ako ba talaga ang kanyang kaharap. Nakita ko tumayo din si Ate Lani at Gina, ngunit hindi agad nakapagsalita ang mga ito. I cannot stop the tears from streaming down my face when I heard Nana call me the name they used to call me before. Inilang hakbang ko ang pagitan namin at mahigpit ako yumakap sa kanya. I missed her warm hug, lalo na nung niyayakap nito ako noon sa tuwing umiiyak ako. Hindi man to masyado nagsasalita noon, pero dama ko ang pagmamahal ni Nana sa akin. Naratili ako nakayakap sa kanya na ilang minuto. I just miss hugging Nana. Namiss ko ang yakap ito sa tuwing inaalon niya ako noon. Patawad, Angelo, kung hindi kita na ipagtanggol ng gabing iyon. Bulong nito habang nakayakap sa akin. I can feel that she's still crying dahil nanginginig ang boses niya. Bahagya ako lumayo sa kanya at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. It's okay, Nana. Sagot ko habang nakatingin sa malungkot niyang mga mata. I understand, Nana. Kalimutan na natin yon. I smiled and assured her that everything is fine now. Wala naman talagang kasalanan sila Nana noon. Hindi nila kontrolado ang sitwasyon. Mabuti nilang din at hindi sila lumaban. Dahil ayoko naman mapahamak sila ng dahil sa akin. Nag-iiyakan din kami ni Ate Lani at Gina. Paulit-ulit silang humihingi ng tawad sa akin na hindi naman kailangan. Masaya naming binalikan na masasayang araw namin noong nagtatrabaho pa ako kasama sila habang kumakain. Biniro ko pa nga si Ate Lani na mas masarap pa yung luto niya sa in-order namin. I miss her cooking also, saka yung mga binibake niyang cakes and cookies. I can still remember the cake she baked on my 18th birthday. Ang ganda nun. Saka first time ko naka-experience ng ganon. I had so many first with them, kaya hindi ko sila kayang kalimutan. Nung nasa States pa ako, pinangako ko sa aking sarili na kapag nakauwi ako ng Pinas, kikitain ko talaga sila para mapasalamatan. Ano ba yan? Kayo-kayo lang? Sabay-sabay kaming napalingon na magsalita sa tapat ng mesa namin. Oh my gosh, Gardo! Nanlalaki ang mata ni Gina habang nakatingin kay Gab. Siguro matagal na rin silang hindi nagkikita. Wala akong ideya kung bumibisita pa ba ito sa mansyon ng papa niya. He is wearing casual white tee at maong pants. Kahit simple lang ang suot ni Mokong, tawag pansin pa rin talaga to. Sa bagay, gwapo naman talaga si Gab. Kaya nga, huy, kumakagardo naman to. Sabay ni Gab sa kanya, kaya't sabay-sabay din kami nagtawanan. Binati ni Gab si Nana at Ate Lani bago ito umupo sa upuan na katabi ko. Abay, Gardo naman talaga ang unang pakilala mo sa amin ah. Drama mo rin, no? May pa-hardinero ka pang nalalaman? Sabi ni Gina, sabay irap sa kanya. Kala mo naman kinagwapo yung pag-hardinero mo? O bakit? I-crush mo nga ako dati. Gusto mo, paalala ko sa'yo sinabi mo ng birthday ni Doll? Nanlaki ang mata ni Gina. Hoy, wala akong sinabi ah. Depensa nito, sabayan pa sa braso ni Gab. Nana si Gina, mapanakit. Porket binasad ko lang sinasaktan na ako? Natatawang sabi ni Gab. Nagbangayan pa ang dalawa na akala mo aso't upusa bago kami nagpatuloy sa pagkain. Nakangiti ako sa buong durasyon ng pagsasama namin. I missed them. I really missed their company. Hindi na rin kami nagtagal kasi kailangan pa ni Nana na bumalik sa mansyon. Sinamahan ako ni Gab sa parking area para maibigay ang pasalubong ko kina Nana. I promised them that I will see them next time. Yung medyo maaga para naman hindi kami nagmamadali. Oh,
Bakit nandito to? Dinig kong bulong ni Gab habang nakasulyap sa pulang Ferrari kagabi. Katabi na sasakyan ko. Kunot noo akong tumingin sa kanya. Do you know the owner? Kita ko ang pagkabalisa ni Gab, pero agad din namang umiling at nagkunwari na walang sinabi. Hindi bakit ikaw? Kilala mo? Kilala mo ata eh. Balik tanong niya sa akin na medyo nakangisi pa. What's with that smirk, Gardo? Naiinis kong baling sa kanya. Hindi mo naman pala kilala. Bakit ganyan ka kumakangisi? Uy, hala, bakit ka nagagalit? Tinatanong ko lang eh. Awi nito sabay akbay sa akin. Alisin mo nga yung kamay mo? Saway ko sa kanya. Para kang sawa kung makapulupot sa akin. Sumbong kita kay kuya eh. Banta ko, pero dead man na lamang ang loko. Mas isiniksik pa ako nito sa katawan niya at kunwari may binubulong sa akin. Kunot na akong tumingin sa kanya pero mukhang nag-e-enjoy pa ito. Huwag kang malikot, doll? Bulong niya sa akin. Para lalong mainis hindi niya na natapos ang sasabihin dahil siniko ko siya. Hanggang ngayon naiinis ako sa ginagawa niya sa kaibigan ko. Kailan niya siguro kinakaibigan ko siya? Dinig ko pang tinatawag nito ang pangalan ko pero mabilis ako naglakad pabalik sa mall. I know he's following me kaya nagmadali na ako para mailigaw ko siya. Mabilis ako lumiko sa furniture shop pagkatapos ko. I will check some furnitures para doon sa room ko. Paparenovate ko kasi ito so kailangan kong palitan yung mga nandun para bumagay sa bago kong concept. Hi ma'am, how may I help you? Nakangiting bati sa akin ng staff. Ngumiti ako sa kanya at sinabing tatawagan ko na lamang kapag may nahanap na ako. I don't feel comfortable when someone is with me while I'm searching for something cause want to take my time. Naglakad ako hanggang sa dulong bahagi ng shop but I stopped when something caught my attention. My heart thumped when a memory flashed in my mind. Pakiramdam ko umakyat sa batok ang init ng katawan ko at bahagya pa akong pinagpawisan. I tried to escape but the staff approached me again. Maybe she noticed that I was looking at the item for a moment. Hi ma'am, this is our latest and most saleable Tranta chair. Do you want to order? Agad ako nagpaalam sa staff. Nagmamadaling lumabas ng shop na walang nabili. Malakas ang tibok ng aking puso, kaya napagpasyan kong umupo muna sa bakanting upuan sa tapat ng shop para kalmahin ang aking sarili. Sa dami ba namang bagay na magpapaalala sa kanya, yun talagang upuan yun? Gusto kong matawa sa pagiging inosente ko noon. Feel na feel ko pa talagang umupo sa upuang iyon. Kaya tuloy, stop thinking dirty things, Katrina. Mahina ako pang bulong sa aking sarili. Hindi ko maiwasang mawala sa akin ang isip. Pero bago pa ako sansan lumipad ang aking utak, tumayo na ako para makapaglibot. It's still early so I decided to shop alone. Mag-ikot-ikot muna ako para mag-shopping. Gusto ko lang bumili ng bag na babagay dito pero nabinigay ni mom sa akin. Sinubukan ko tawagan si Adriana kaya lang off ang phone niya. The girl is acting strange lately. Ano kayang drama niya? I am busy checking their new collections of sandals when I heard some girls talking behind me. Hindi ko pinansin ang mga ito kahit alam kong ako pinag-uusapan nila or should I say, pinaparinggan nila. I made myself busy para hindi ko marinig ang pinag-uusapan pero sadya atang iniinis nila ako. Sadya pa akong binundol pero pinigilan ko ang aking sariling huwag gumawa ng gulo. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga tao talaga na mahilig maghanap ng away. I don't want to be in trouble, kaya hanggat kaya kong umiwas, iiwas ako. Hindi ko sila papatulan para sa katahimikan ng buhay ko. I went to other side without looking at them para umiwas. Sana. This type of people are so toxic. Oh, there you are? I exclaimed when I saw them. The metallic blue Lady Dior mini tote bag. I was about to pick it when a hand stopped me. Mine, she said firmly and tightened her grip in the bag. Di ko pa nakitang mukha niya pero alam ko na kung sino siya base sa kanyang boses. I hold the handle of the bag firmly to let her know na hindi ko yun ibibigay sa kanya. I was the one who saw it first. Sa akin to. Let go. Mariin kong sagot sa kanya na hindi pa rin ako nakatingin. Pero lalong humigpit ang pagkakahawak niya dito. I shifted my gaze at her at nakita ko kung paano umangat ang isang sulok ng labi niya sabay taas ng kanyang kitay
at matapang na tumingin sa akin. I'd look at her full of disgust. Sarap bigwasan ang pagmumukha. I cannot just let her get the bag that I want. Our hands are almost touching from each other dahil sa liit ng handle ng bag, pero ayaw niya talagang bitawan. If she continued pulling it from my hand, masisira namin to. But I don't care. I'll just peel it sa kaliman. I can let her take anything from me, not this time. Not anymore. Madami rin nakakapansin sa pag-aagawan namin dalawa. Her friends are cheering for her kaya mas naging agresibo tungkunin sa kamay ko ang bag. She keeps on pulling it when I notice the staff coming towards our direction. One strong pull from her and I released the bag kaya't nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. I anticipated it already kaya binitawan ko na. Ayaw niyang paawat o di kanya na. Ayan tuloy, bagsak sa sahig. I want to laugh at her face. Naiiyak ito. Siguro hindi nito inaasahan na bitawan ko ang bag kaya't napalakas ang hila niya. Di malakas din ang pagkakabagsak ng puwit niya. Pulang-pula to ngayon sa sobrang pagkapahiya. I looked at her friends and saw the shock in their faces. Pinagpagan ko pang aking kamay at saka nagkibit balikan na parang walang nangyari. I saw 3 men wearing black shirt enter the shop. Namumukhaan ko yung isa. He is one of Kuya Zian's men. Umiling ako to tell them that I can handle this. Pero lumapit pa rin ang mga ito. You! Sigaw ni Stella nang makabawi. Marahas tong tumayo at pinalipad ng kamay sa ere para sana sampalin ako but I will not allow her to lay her filthy hands in my beautiful face. Sayang naman ang pagpapatermage at pag-facial ko para lang dapuan ng madaming kamay niya. I hold her wrist firmly na sa sobrang lakas ata ng pagkakahawa ko, napangiwi siya. I attended self-defense training in US kaya hindi ako natatakot sa kanya. I can defend myself now. Di na akong lampang Angelo na kanyang pagbuhatan ng kamay noon. I gritted my teeth at mas lalo ko pang diniinan ang pagkakahawak sa kanya. Matiim akong tumingin sa mga mata ni Stella at nakita ko ang takot na dumaan sa mukha nito. Muling bumalik sa alaala ko kung paano niya akong sinaktan ng gabing iyon. Halos bumuon na ang kuko sa mga kamay niya. Makikita sa mukha niyang nasasaktan siya sa sobrang higpit ng pagkakahawak ko sa kanya. I want to hurt her but I cannot do it here. Tiyak malaking iskandalo to para sa aking pamilya. Tsaka di naman ako bayolente katulad niya. People started taking video of us. Siguro yung iba kilala siya kaya nagbubulong-bulungan ng mga ito. I shifted my gaze at her friend to see their reaction. Umiling-iling ang mga ito na tila natatakot. Dahan-dahan pang umatras sa mga to palayo sa amin. Sa takot na pati sila, idadamay ko. Walang nagtangkang tulungan siya na makita nila ang galit sa aking mukha. Poor her. Hindi mo lang kaya ipagtanggol ng mga kaibigan niya? Let go of my hand. Nakangwing sabi ni Stella. Matapang pa rin ang kanyang anyo kahit nasasaktan na. Sinubukan niya ako sampalin gamit ang isang kamay niya. Ngunit hindi nakadapo ang mga palad niya sa akin dahil biglang may sumangga dito. I quickly pushed her hard and again she lost her balance. I rolled my eyes at her. What a sight to behold! The great Doctora Stella Lorenzo is crying like a loser. I laughed in sarcasm and gestured a sign using my thumb and index finger. Anong feeling, Doc? Dati lang parang ang lakas-lakas nyo kung kalad ka rin nyo ako Anong nangyari, Bes? Bakit parang naging lamba ka ata ngayon? I said which earned laugh from the bystanders. Mga chismosong to. Pero okay na rin dahil may audience kami. But wait, sinong sumangga sa kamay niya? Nilipad kong tingin sa lalaking nakatayo sa tabi ko at ganoon lamang ang gulat na makita ang itim nitong mga mata na masuyong nakatingin sa akin. I raised my brow at him and act that I don't know him. I saw the pain and longingness in his eyes but I don't care. Have you seen that, Austin? She hurt me. Umiiyak na sabi ni Stella na parang nagpapaawa pero di man lang siya binalingan ng tingin ng lalaki na kaharap sa akin ngayon. Seryoso to nakatingin at tila minememorya ang bawat sulok ng aking mukha. Kakairita. I want to laugh at their faces but I have to pretend that I am not bothered para di nila mabasa ko nung nasa aking isip. These people don't deserve any emotion from me. Magsama silang dalawa't wala akong pakialam. Total bagay naman sila. Bitter na kung bitter, wala akong pakialam. Austin, babe? She tried to touch him but stopped when he looked at her blankly. I hissed,
Whatever, ang drama. I rolled my eyes and turned my back at them. Hindi ko na alintana ang mga taong nanonood sa amin. But before I went out of that show, I stopped and turned my back once again. I am sorry everyone, but I hope you had a good show. See ya! I said and gave them a flying kiss. Nagbalakbakan ng mga ito na tila tuwang-tuwa sa aking kalokohan, kaya't natatawa akong lumabas. I ordered one of Kuya's men to check the bag inside the shop and pay any damages in case there is. Nashock pa ako na mapansin kong may 3 pa palang naghihintay sa labas. Akala ko kasi 3 lang sila kanina. I told them magpapalamig lang ako saglit, then uuwi na rin pagkatapos. I want to tell them sana na wag nang ipaalam kay Kuya ang nangyari, but I doubt if they will obey me. For sure na kay Kuya Zian ang loyalty nila dahil itong nagpapasahod sa kanila. I am planning to stay longer pa sana, kaso nawala na ako sa mood mag-shopping. To cool myself, I went inside the ice cream parlor to see if available ba yung favorite kong mint chocolate chips ice cream. Baka sakaling lumamig ang ulo ko kapag nakakain ako nun. Good thing merong available flavor. I bought 1 pint and went to the corner to eat it. I'm halfway with my ice cream when I noticed him looking at me from the outside. What the hell is wrong with this man? Bakit pa siya sunod ng sunod sa akin? Gusto niya rin bang kumain ng ice cream? O edi bumili siya?